وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala naway maging mabiyaya ang pagtitipon natin ngayon. Idalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya lahat ng ating mga pagsisikap. Allahumma amin. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ilang araw na lamang ang natitira, papatapos na or matatapos na ang buwan ng Ramadan. Matatapos na ang buwan ng Ramadan. Kaya pagsikapan natin, maging masipag tayo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga natitirang araw o gabi ng buwan ng Ramadan. At idalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala naway datnan tayo ng Laylatul Qadr. Allahumma amin. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natatapos pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Dapat nating isapuso, kailangan nating isabuhay na ang karapatan, ang paggawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natatapos pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Faman lam ya'mal huna nadima hunaka." Sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ang mundo ay lugar ng paggawa. At ang araw ng kabilang buhay o ang araw ng paghuhukom, yun ang araw ng gantimpala. Kaya sabi niya, kung sino man ang hindi gumawa dito sa mundo, kung sino man ang di magsipag dito sa mundo, siya ay magsisisi doon. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang buhay sa mundo ay para sa paggawa ng mga mabubuti. Ang buhay dito sa mundo ay pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang araw ng walang pag-aninlangan o ang araw ng kabilang buhay, ito ang araw na tatanggap tayo ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino man sa atin ang hindi nagsipag, kung sino man sa atin ang hindi naging masipag sa paggawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay magsisisi sa araw na harap siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bilang isang Muslim, bilang isang mu'min na may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga katangian ng isang mu'min, katangian ng isang Muslim ay hindi siya nabubusog sa paggawa ng kabutihan. Hindi siya nabubusog sa paggawa ng kabutihan. Dahil may mga ilan na kapag nakagawa ng dakilang ibada, sasabihin niya, enough na ang nagawa kong ibada, hindi na ako mag-iibada. Sa susunod na naman na araw, sa susunod na naman na linggo, sa susunod na naman na buwan. Hindi yan isang magandang katangian ng isang Muslim. Bagkos, isa sa magandang katangian ng isang mu'min ay hindi siya nabubusog sa paggawa ng kabutihan. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hadith na mula kay Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an, at ito'y inulat ni Imam Tirmidhi rahimahullah, at kanyang sinabi, hadithun hasanun. Qala an-nasihul amin sallallahu alaihi wasallam, la yashba' mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah, aw kama qala alayhi salatu wasalam. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi mabubusog ang isang mu'min mula sa kabutihan maliban na lamang na ang kanyang wakas o ang kanyang dadatnan ay paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi tayo pwedeng mabusog sa buwan ng Ramadan lamang. Kailangan taglayin natin na hindi tayo mabusog sa mga gawaing pagsamba na inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa malaman natin, insha'Allah bi'ithnillah, na ang uuwian natin o yung wakas natin ay hardin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uulitin ko, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la yashba' mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Hindi mabubusog ang isang mu'min mula sa mga kabutihan, sa paggawa ng kabutihan, sa paggawa ng pagsamba
maliban na lamang na ang kanyang wakas o ang kanyang madadatnan ay paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, haqqullahi la yantahi illa bil maut. Kailangan nating mangalaman mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang karapatan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi mapuputol. Ang karapatan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi matatapos maliban na lamang na datnan tayo ng kamatayan. Mensahe para sa mga kapatiran na sinasabi nila na mag-iibada lamang ako, gagawa lamang ako ng pagsamba sa buwan ng Ramadan lamang. Ito ay mali, sapagkat ang karapatan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggat sa datnan tayo ng kamatayan. Al-istimraru wal istiqama. Ang pagpapatuloy sa paggawa ng kabutihan pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at pananatili sa tamang landas. Tamam? At pananatili sa tamang landas. Ath-thibatu qabla al-mamat. Kailangan manindigan tayo bilang isang Muslim. Kailangan pagsikapan ng isa sa atin na manatili siya sa tamang landas. Ano ang landas na yaon? Landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Hashr, ayah 18, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga naniniwala, o kayong mga mu'minun, katakutan ninyo ang Allah ng totoo at ganap na pagkatakot. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. At hayaan ng isa sa inyo o hayaan niya ang kanyang sarili na suriin ang kanyang sarili kung ano ba ang nahihanda niya sa araw na haharap siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tanungin natin ang ating mga sarili, ano na ba ang nahanda natin na pagsamba, ibada, na masasabi natin sa ating sarili, kung datnan man ako ng kamatayan ngayon, handa na ako na harapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Suriin natin ang ating sarili ngayon. Gaano na ba kadami ang nagawa nating pagsamba? Suriin natin ang ating sarili. Gaano na ba kadami ang nagawa nating ibada? Gaano ba tayo naging mabuting Muslim sa pananaw ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa pananaw ng kapwa-tao? Gaano na ba karami ang nabigay nating sadaqah? Gaano na ba karami ang nagawa nating ibada na inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala? Suriin natin ang ating sarili bago pa tayo datnan ng kamatayan. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. At hayaan ng isang tao na suriin niya ang kanyang sarili kung ano ang madadala niya bukas. Ano ang bukas? Araw ng walang pag-aalinlangan. Araw na kung saan haharap ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang masaklap mga kapatid sa pananampalatayang Islam, habang sinusuri natin ang ating sarili, habang kinukwenta natin ang ating sarili, napagtanto pala natin na mas marami pa pala tayong nagawang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa mga gawaing inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, palagi nating suriin ang ating mga sarili. Huwag mong sasabihin na yung buwan ng Ramadan na ito, yung pag-aayuno ko sa buwan ng Ramadan na ito, ang pagtatarawi ko sa buwan ng Ramadan na ito, pagtatahajjud ko sa buwan ng Ramadan na ito, pagpapa-iftar ko sa buwan ng Ramadan na ito ay sapat ng ibada. La wallah. Huwag mong gawing kaugalian yon mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tamam? Huwag mong gawing kaugalian yon sapagkat ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lamang sa buwan ng Ramadan. Bagkus, ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magpapatuloy hanggang sa datnan ka ng kamatayan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kana al-masjid sa'idan bikum fi Ramadan, fala tatrukuhu hazinan ba'da Ramadan. Ang masjid ay naging masaya dahil sa inyo noong Ramadan o sa buwan ng Ramadan na ito. Kaya huwag ninyong itong iwang malungkot pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Anong ibig sabihin ng pananalita na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Sabi, qala al-qa'il, kana al-masjidu sa'idan bikum fi Ramadan. Ang kalagayan ng isang masjid ay nagiging masaya sa inyo sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, punong-puno ang masjid ng mga musallon. Ginagawa nila ang mga inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala.
5 beses na sala sa loob ng isang araw. Kaya sinabi niya, فَلَا تَتْرُكُوهُ حَزِينًا بَعْدَ رَمَضَانَ. Kaya huwag ninyong iwan ang masjid na malungkot pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Ang masakit na realidad mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tuwing buwan ng Ramadan lamang nagiging masaya ang masjid. Tuwing buwan ng Ramadan lamang nagiging puno ang masjid. Pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ito ay nagiging malungkot lamang. Ito ay nagiging malungkot na. Subhanallah. Sapagkat yung taong nagsasala sa buwan ng Ramadan, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ito ay tinitigil niya at hindi na naman siya nagsasala. Al-masajidu lam tuglaq. Kailangan nating malaman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ang masjid ay hindi nagsasara or hindi sinasarado. Ang nangyayari kasi mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagkatapos ng Ramadan, araw ng Eid, nilalagay natin or isinasabuhay natin na lahat ng masjid ngayon ay sarado na. Tinuturo natin sa ating sarili na nagbubukas lamang ang masjid kapag buwan ng Ramadan. Subhanallah. Huwag ganun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin kapag Ramadan ay napupuno ang masjid ng sumasamba, kaya hindi dapat ito iwanan pagkatapos ng Ramadan. Ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na sa paggawa ng mga obliga kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magpapatuloy kahit hindi na buwan ng Ramadan. As-salatu lam taqta'. Ang pagtaguyod or ang pagtayo ng salah 5 beses sa loob ng isang araw, hindi ito mapuputol. Ang iniisip ng iba, pagkatapos ng Ramadan, araw ng Eid, pagkatapos magsala ng Salatul Eid, wala nang pagsala. Hindi na obligado sa kanya ang pagsasala. Subalit dapat nating malaman na ang pagdarasal ng 5 beses sa loob ng isang araw, ito'y inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit hindi buwan ng Ramadan. Bakit pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ikaw ay hindi na nagsasala? Masakit na realidad na nakikita natin at napupuna natin sa ating kapwa. Protektahan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. As-salatu lam taqta'. Ang pagdarasal ay hindi mapuputol. Kailangan hindi mo puputulin ang sala, sapagkat ang sala, ito ay konektado or ito ay connection mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sawmu lam yantahi. At ang pag-aayuno, ito ay hindi mawawala. Hindi rin mapuputol ang pag-aayuno natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sapagkat kahit wala na ang buwan ng Ramadan, kahit wala na yung buwan ng Ramadan, may mga voluntaryong pag-aayuno pa rin na inirekomenda sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Minsan kasi ang pumapasok sa isipan natin, nag-aayuno lamang tayo sa buwan lamang ng Ramadan. Maling pananaw mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sapagkat may mga voluntaryong pag-aayuno pa rin na ito ay sunnah, pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ikaw ay magkakaroon din ng gantimpala sa pag-aayuno mo ng mga voluntaryong pag-aayuno. Wal Qur'anu lam yarhal. At ang Quran ay hindi mawawala. Masakit na realidad mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nakikita lamang natin, nahahawakan lamang natin, nababasa lamang natin ang Quran tuwing buwan ng Ramadan lamang. Subalit paglipas ng buwan ng Ramadan, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ang Quran binalot at nilagay sa taitaas. Punong-puno na ng alikabok. Naaalala lamang natin ang pagbabasa ng Quran tuwing buwan ng Ramadan, na kung saan ang pagbabasa ng Quran isa sa mga magandang katangian, isa sa mga magandang ibada na magagawa ni Muslim para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbabasa ng Quran at pagsasabuhay ng Quran ay hindi lamang sa buwan ng Ramadan, kundi dapat ito'y magpapatuloy pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Basahin natin ang Quran kahit hindi na buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. Ang sino mang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang Allah ay buhay at hindi kailanman namamatay. Masakit na realidad mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sinasamba lang natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Kaya nga sinabi, kalal qail, fa inna Allaha hayyun la yamut.
Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay buhay at kailanman hindi mamamatay. Kung sino man ang sumasamba sa buwan ng Ramadan, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, titigil na siya sa paggawa ng pagsamba. Subalit ang mga kapatiran, ang mga Muslim, na sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala, bukod tangi at nag-iisa, taos puso at tapat, insyaallah biidnillah, kahit hindi na buwan ng Ramadan, pinagpapatuloy pa rin nila ang paggawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang sinasamba nila ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ang buwan ng Ramadan. La intahar syahrul Ramadan, fa inna haqqallahi la yantahi illa bil maut. Kung natapos na ang buwan ng Ramadan, ang karapatan ng Allah ay hindi nagtatapos maliban na lamang sa kamatayan. Yan ang dapat nating ilagay sa ating mga isipan. Yan dapat ang lagi nating ilalagay sa ating puso at kailangan nating isabuhay. Na kahit wala na ang buwan ng Ramadan, ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapatuloy at hindi mapuputol maliban na lamang nadatnan tayo ng kamatayan. Kahit matapos na ang Ramadan, ang obligasyon ng pagsamba at pagsunod kay Allah, ito ay nagpapatuloy sa buong buhay ng isang Muslim. Sa buong buhay ng isang Muslim, ang tanging magpapatapos or ang tanging magtatapos nito ay ang oras ng kamatayan lamang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, talata na makikita sa suratul Hijr, panghuling aya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sambahin mo ang iyong Panginoon o Muhammad hanggat sa datnan ka ng katiyakan. Ano ang katiyakan na tinutukoy doon? Ang kamatayan. Kaya malinaw ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sambahin mo ang iyong Panginoon hanggat sa datnan ka ng katiyakan. Hanggat sa datnan ka ng kamatayan. Hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin mo ang iyong Panginoon sa buwan lamang ng Ramadan. At hindi rin sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sambahin mo ang iyong Panginoon, sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw, sa mga buwan, sa mga linggo na gusto mo. Bagkus ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambahin mo ang iyong Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hanggat sa datnan ka ng kamatayan. Paano na lamang yung mga kapatiran na sinasamba lamang nila ang Allah sa buwan lamang ng Ramadan? Paano yung mga kapatiran na sinasamba lamang nila ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw, sa mga linggo, sa mga buwan na gusto lamang nila? Paano kung datnan sila ng kamatayan na hindi sila sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala? Dapat nating malaman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa Rabbu Sha'ban, wa Rabbu Ramadan, wa Rabbu Shawwal, wa Rabbu Jami'i Shuri Sanah, fattakallah fi kulli shuhur. Kailangan nating malaman mga kapatid sa pananampalatayang Islam na katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala Panginoon natin sa buwan ng Sha'ban. Dapat nating malaman mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang Allah Panginoon natin sa buwan ng Ramadan. Dapat nating malaman na ang Allah Panginoon natin sa buwan ng Shawwal. Dapat nating malaman mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang Allah Panginoon natin sa lahat ng buwan. Fattakallah fi kulli shuhur. Panginoon natin sa lahat ng buwan. Kaya katakutan ninyo, katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng buwan. Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng araw, sa lahat ng mga oras na buhay pa tayo. Huwag tayong pumili ng mga specific na oras. Huwag tayong pumili ng mga specific na araw, linggo. Nakakatakutan lamang natin ng Allah subhanahu wa ta'ala na gagawa lamang tayo ng pagsamba. Bagkus lahat ng oras, lahat ng araw, lahat ng linggo, lahat ng buwan, habang buhay ka pa, katakutan mo ang Allah at ipagpapatuloy mo ang paggawa ng pagsamba na karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, qala an-nasihul amin sallallahu alaihi wasallam, hadith na mula kay Jabir bin Abdullah, at ito'y inulat ni Imam Muslim, qala an-nasihul amin sallallahu alaihi wasallam,
yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayh. Makamakala alayhi salatu wassalam. Yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayh. Bubuhayin ang mga tao kung ano ang kanyang kinamatayan. Subhanallah. Ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung namatay ka na gumagawa ng ma'asi wal ma'siyah, kung namatay ka na tinigil mo ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ganun ka rin bubuhayin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung namatay ka na bumalik ka sa mga gawaing salungat sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganun ka rin bubuhayin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alay. Bubuhayin at lilitisin ang isang tao kung ano ang kanyang kinamatayan. Ibig sabihin kung saan siya namatay. Paano kung namatay ka at tinigil mo ang pag-ibada dahil wala ng Ramadan? Tinigil mo ang pag-ibada dahil kilala mo lamang ang Allah sa buwan lamang ng Ramadan. Ganon ka rin bubuhayin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon ka rin lilitisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya maging maingat tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wag na wag nating sasayangin ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na umabot sa buwan ng Ramadan na ito. Iwasto natin ang ating sarili, ayusin natin ang ating sarili. Nang sa gayon, insyaallah biidnillah, kung datnan man tayo ng kamatayan, ay nasa daan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hayatuka fi hadihi dunya, kahayatika fil akhirah. Ang buhay mo dito sa mundo ay magiging buhay mo din sa araw ng paghuhukom. Haluka huna fi dunya huwa haluka fil akhirah. Kung ano ang sitwasyon mo dito sa mundo, ganun din ang magiging sitwasyon mo sa araw ng paghuhukom. Kung ang sitwasyon mo dito sa mundo ay palagi kang nagsasala, insyaallah biidnillah, ikaw ay lilitisin ng Allah na mapapabilang sa mga taong nagsasala. Kung ikaw ay namatay or palagi pa rin nagbibigay ng kawang gawa, nagbibigay pa rin ng sadaka kahit hindi na buwan ng Ramadan, insyaallah biidnillah, mapapabilang ka sa mga taong nagbibigay ng sadaka at lilitisin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagbibigay ng kawang gawa. Kaya pagsikapan ng bawat isa sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na galingan niya, maging masipag siya sa paggawa ng ibada at huwag niyang bigyan ng mga natatanging oras lamang. Bagkus kahit wala na ang buwan ng Ramadan, kailangan ipagpapatuloy pa rin natin ang mga gawaing pagsamba na inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadur rahman, la na'udu ila al-ma'asi allati anjahana Allahu minha. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag buwan ng Ramadan, tinitigil natin ang mga masamang gawain natin. Kapag dumating na ang buwan ng Ramadan, winawasto natin at inaayos natin ang ating sarili. Alhamdulillah. Gumagawa tayo ng mga obligasyon na inobligan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nagiging mainam na Muslim tayo sa pananaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, la na'udu ilal ma'asi allati anjahana Allahu minha. Kapag inayos mo na ang sarili mo, naging mabuting Muslim ka na sa buwan ng Ramadan, naging mabuting tao ka na sa buwan ng Ramadan, wag na wag ka nang bumalik sa mga kasalanang niligtas ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wag na wag ka nang bumalik sa mga kasalanang niligtas ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang masaklap mga kapatid sa pananampalatayang Islam, niligtas ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginabayan ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay nagbalik loob na sa buwan ng Ramadan, ba't ka pa bumalik sa mga gawaing salungat sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya pagsikapan ng bawat isa sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung anuman ang mga gawaing salungat sa kautusan ng Islam, kung anuman ang mga haram na mga iniwan mo na, kailangan pagsikapan mo na hindi ka nababalik doon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Nahl, ayah 92, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wala takunu kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag kayong tumalikod sa inyong mga pangako. Ibig sabihin, huwag niyong gawin ang inyong mga sarili na katulad ng isang babae na humahabi, gumagawa ng tela, at pinagbuti niya ang pagsasagawa nito. Pinagtibay niya ang pagsasagawa o paggawa ng tela. Pagkatapos naging matibay at naging maayos ang paggawa niya ng tela, kanya itong kinalas. Kanya itong sinira.
Ganyan ang sitwasyon sa mga ibang kapatiran natin ngayon, wal-iyadu billah. Pinalakas niya ang kanyang pananampalataya sa buwan ng Ramadan. Pinalakas niya ang koneksyon niya kay Allah sa buwan ng Ramadan. Pagkatapos ng buwan ng Ramadan, kanya itong kinalas at sinira. Masakit na realidad mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya ipagpapatuloy natin kung anuman ang mga gawaing pagsamba na ginawa natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung niligtas na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ginabayan na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan, kailangan ipagpapatuloy natin iyon kahit hindi na buwan ng Ramadan, insha'Allah biidhnillah. Ang katanungan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, illam tatub, mata tatub. Kung hindi ka magbabalik loob ngayon, kailan ka magbabalik loob? Wa illam tastagfir, mata tastagfir. Kung hindi ka hihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala ngayon, kailan ka hihingi ng kapatawaran? Sasabihin mo sa next Ramadan? Sasabihin mo bukas? Sa susunod na linggo? Sa susunod na buwan? Gaano ka ba kasigurado na mabubuhay ka bukas? Gaano ka ba kasigurado na aabot ka sa buwan ng Ramadan? Ng kapatid sa pananampalatayang Islam. Naam, ilang araw na lamang magpapaalam na ang buwan ng Ramadan. Ilang araw na lamang magpapaalam na ang buwan ng Ramadan. Pero ito ang dapat nating malaman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Malish. Ang buwan ng Ramadan, kapag ito ay lumipas, kapag ito ay umalis, malaki ang tsansa na babalik pa ito sa susunod na taon. Ang katanungan ngayon, kapag lilipas na ang buwan ng Ramadan, siya ay babalik sa susunod na taon. Kasama ka pa ba niya ang buwan ng Ramadan? Sa susunod na Ramadan, buhay ka pa ba? Sa buwan ng Ramadan, ikaw ay buhay pa ba? Kaya hindi natin alam mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya ipagpapatuloy natin ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipagpapatuloy natin ang paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggat sa datnan tayo ng kamatayan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wala tayong ibang hangarin dito sa mundo maliban na lamang makuha ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong ibang hangarin dito sa mundo maliban na lamang makuha ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang higit sa lahat, hardin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailangan nating maging masipag dito sa mundo. Dahil ang paggawa ng ibada ay walang rest day. Katulad ng ginagawa ng ibang mga kapatiran. Patawarin naman tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasasabihin niya, insha'Allah pagkatapos ng Ramadan, sa buwan ng Shawwal, rest day muna ako. A'udhu billah min dhalik. Rest day muna. Doon na lang siya magre-resit pagka next month. Walang ganun. Kung ikaw naniniwala kay Allah, may malakas na pananampalataya kay Allah, kung ikaw isang Muslim at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan pagsikapan mo at damihan mo ang paggawa ng ibada dito sa mundo. Isang araw, tinanong si Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Sinabi sa kanya ng sa'il, matarraha ya imam. Matarraha ya imam. Kailan ba ang pahinga ng isang Muslim? Kailan ba ang pahinga ng isang mu'min? Ibig sabihin, kailan ba siya titigil sa paggawa ng ibada? Faqala, inda awwal qadamin tad'uhu fil jannah. Subhanallah. Sinabi ni Imam Ahmad ibn Hanbal, ang pahinga ng isang Muslim, ang pahinga ng isang mu'min, yung una or kapag siya ay ang kanyang paa ay nakatapak na sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pahinga ng isang Muslim. Yan ang pahinga ng isang mu'min na napagtanto mo na ikaw ay ikaw ay papasok na sa paraiso. Sa ganung sitwasyon, insha'Allah biidhnillah, makukuha mo na ang pahinga at hardin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang paggawa ng ibada ay walang rest day. Ito ay patuloy hanggang sa datnan tayo ng kamatayan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ipagpapatuloy natin ang ipagpapatuloy natin ang paggawa ng pagsamba, ipagpapatuloy natin ang paggawa ng ibada, at maging matatag tayo. Manindigan tayo sa ating relihiyon hanggat sa datnan tayo ng kamatayan. Sapagkat kapag ginawa natin yaon, insha'Allah biidhnillah, at dinatnan tayo ng kamatayan, ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang napakagandang balita. Sino sa atin ngayon ang hindi nagnanais ng paraiso?
Lahat tayo ay nagnanais ng paraiso. Dahil sa pagpapatuloy mo ng paggawa ng ibadah at nanindigan ka sa iyong relihiyon, nanindigan ka sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, makakamit mo ang napakadakilang balita mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surah Al-Fussilat ayat 30, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahu Akbar. Napakagandang balita para sa mga taong nanindigan sa daan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sa mga alipin na pinapatuloy nila ang paggawa ng pagsamba at nanindigan hanggat sa dinatnan sila ng kamatayan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katiyakan ang mga yaong nagsabi na ang aming Rabb, ang aming Panginoon ay Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukod tangi at nag-iisa. Pagkatapos sila ay nagpakatuwid sa pagsunod sa kanyang mga batas. Ibig sabihin, nanindigan siya at naging matuwid siya sa pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bababa sa kanila ang mga malaika. Papanaog sa kanila ang mga malaika. Bababa sa kanila ang mga malaika sa anong sitwasyon? Sa oras na malapit na siyang mamamatay. Subhanallah. Sa oras ng kamatayan, bababa sa kanila ang grupo ng mga malaika. At sasabihin sa kanila, alla takhafu. Subhanallah. At huwag kayong matakot. At huwag kayong matakot sa kamatayan. Wala tahzanu. At huwag kayong mangamba. At huwag kayong malungkot kung ano man ang naiwan ninyo sa mundo. Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. At kayo ay maging magalak sa napakagandang balita. Ano ang balita na yaon? Paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipinangako niya sa inyo. Subhanallah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto mong makamit ang paraiso ng Allah, ipagpatuloy mo ang gawaing pagsamba, manindigan ka sa daan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sundin mo ang Allah, sundin mo ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hanggat sa datnan ka ng kamatayan, insyaallah biidnillah, makakamit mo ang paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang pangwakas mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng isang muhaddith, Al-Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah, at-tariq ila Allah tawil wa nahnu namdi kas-sulaffa wa laysa al-ghaya an nasila ila akhir at-tariq walakin al-ghaya an namuta ala at-tariq. Sinabi ni Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah, ang daan patungo kay Allah ay napakataas at napakahaba. Tamam? Ang daan patungo kay Allah, napakahaba at napakataas. Wa nahnu namdi kas-sulaffa. At tayo bilang alipin ng Allah, tayo ay naglalakad sa daan na yaon parang isang pagong. Parang isang pagong. Ibig sabihin, napakatumal ng paglakad natin. Napakahina ng paglakad natin. Walaysal gaya an nasila ila akhirit tariq. At hindi na layunin ng isang tao or hindi natin layunin na umabot pa tayo sa pinakadulo ng daan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi na natin layunin na umabot pa tayo sa pinakadulo ng daan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin nalgaya an namuta ala tariq. Subalit ang layunin natin, ang pinaka-importante sa atin, kahit gaano ba kahaba, kataas ang dahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung di man tayo aabot sa pinakadulo ng daan, ang pinaka-importante mga kapatid sa pananampalatayang Islam, an namuta ala tariq, ang mamatay tayo sa daan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mamatay tayo na sumasamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mamatay tayo na gumagawa ng inobliga sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, talata na makikita sa surah Ali Imran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga naniniwala, matakot kayo kay Allah ng totoo at ganap na pagkatakot, at huwag ninyong hayaan ang inyong mga sarili na datnan ng kamatayan na hindi kayo mga ganap na Muslim. Subhanallah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto mong mamatay sa daan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung gusto mong mamatay na bilang Muslim sa pananaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag kang tumigil sa paggawa ng pagsamba kahit hindi na buwan ng Ramadan. Insyaallah biidnillah, mamamatay ka sa daan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at mamamatay ka
bilang isang Muslim sa pananaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma takabbal minna siyamana wa salatana wa jami'a ibadatana ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Syukran ala husni istima'ikum wa ansatikum ma'i. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.